Napaka-negative mo naman. Masyadong mabigat yung mga contents mo. Ito yung palagi kong nare-receive na mga comments sa iba't ibang platform na pinagpo-postan ko. Pero tignan natin, saan ba siya nanggagaling? Meron tayong tinatawag na 5 stages of grief. Yung number 1, yan yung mga senyales ay kunyari na hindi nakita o narinig ang content, pagbabaliwala o pagdidismiss agad, paulit-ulit na pagsasabi ng fake news, nagpapanggap lang yan, hindi ako naniniwala dyan. Yan yung unang nagiging reaksyon sa isip kapag ka may information o idea na sumasalungat sa matagal na nilang paniniwala. Number 2, ito yung anger. Yung ano ba yung pinagsasabi nito? Magsisimula ang galit, pakiramdam nila, inaatake mo yung kanilang mga paniniwala o pinabaliwala mo ang kanilang nakasanayan. Signs? Mabilis mairita o mainis. Nagko-comment ng masakit na salita. Defensive o palaging kontra sa sinasabi mo. Mas nakatuon sa puna kaysa sa pag-unawa. 3. Ito yung bargaining. Siguro pwede naman kung ganito. Dito nagsisimula na silang maghanap ng paraan para mapanatili ang lumang paniniwala. Pero sinisika pa rin nilang isaalang-alang ang bagong information o idea. Mga signs nito, nagiging bukas na sila sa pwedeng totoo rin naman, pero may kondisyon. Pagtatanong at paghahanap ng dagdag na evidence. Nagsasabi ng oo, pero o kaya depende. Sinusubukang pagsamahin ang lumang paniniwala at bagong information. Number 4, depression. Paano kung mali pala yung matagal kong paniniwala? Dito pumapasok yung ang lungkot, pagkalito, pagkaduda sa sarili, mabigat sa pakiramdam dahil tila gumuho yung paniniwalang naging parte ng pagkakakilanlan nila. Mga senyales nito, pakiramdam ng lungkot o emptiness o hopelessness, pag-isolate o pag-iwas sa usapan, overthinking at paulit-ulit na pagtatanong sa sarili, pagkawala ng gana o interes sa dati mong pinaniniwalaan. Dito rin madalas nagkakaroon ng identity crisis. Number 5, dito na pumapasok yung acceptance. Sige, pag-aralan ko muna bago ko humusga. Dito nagsisimula yung pag-unawa at paglago. Bukas ka na sa bagong information, handa ka nang makinig, at handang baguhin ng pananaw kung kinakailangan. Mga signs nito, naiintindihan mo nang may ibang perspective at handang pakinggan. Hindi mo na pinipersonal ang information o opinion. Mas bukas ang isip mo sa facts, research at ideas. Kaya mo nang magtanong at matuto ng walang pag-atake. Pinipili mo ang pangunawa over panghuhusga. Ito ay hindi lang about sa contents ko. Ito ay about din sa breakups, tungkol sa pagkawala ng mahal sa buhay, tungkol sa trabaho, tungkol sa mga triggers mo. Yes, alam ko na mahirap ang first step kasi galing din ako sa ganyan. Nagda-doubt ako sa mga sinasabi nila kung totoo o hindi kasi hindi yun yung kinagisnan ko. Ilang taon din bago ko na-realize at na-accept na ganito pala talaga. Kailangan mo siyang daanan, kailangan mong daanan yung sakit para magkaroon ka ng totoong growth. Hindi mo dapat tinatakbuhan ang realidad. Dapat mo siyang hinaharap. Dahil sa takot mo, lalo mo lang pinabibigat yung totoong nararamdaman mo. Lalo lang siyang lumalala.